Kapag tayo ay nagba-birthday, ang lagi na pinagpapasalamat ay salamat sa Panginoon sa dagdag na taon, dagdag na edad. At minsan dinudugtungan din natin ito ng salamat sa Lord sa dagdag na buhay. Normally, naririnig natin, tama? Minsan po, nakapakinig ako ng isang commentary, napadaan lang yung tenga ko sa istasyon na yon. Sabi nung nag-comment, tama naman na sabihin nating salamat sa Lord sa dagdag na taon. Kasi nadadagdagan talaga yung taon natin. Pero mas appropriate yatang sabihin na, hindi pala, sabi lang niya, opinion niya to, no? Parang hindi yatang ugma na sabihin dagdag na buhay. Ito ang paliwanag niya. Bawat taon ng ating buhay, hindi naman tayo palakas. Di ba pahina tayo? Bibihira po yung maka-encounter tayo ng 80 plus, 90 plus, na mas malakas pa sa kabataan. Bibihira yon. Pero normally, habang tayo umeedad, nadadagdagan ang ating edad, humihina ang ating physical na pangangatawan. Kaya, may sense, tama naman. Halimbawa, ako po, 39 na ako. Hindi na po kasing lakas nung edad kong 20. Hindi ko na kaya magpuwet hanggang alas 2, hanggang alauna na madaling araw, hindi ko na kaya. Alas 9 pa lang, inaantok na po ako. Katotohanan ng buhay, habang tayo tumatanda, habang nadadagdagan ang ating edad, nababawasan ang ating lakas, and eventually, nababawasan ang ating buhay. No? Biyaya ng Lord kung umabot tayo ng mga 75, no? Gusto ko po ma-realize natin na habang umeedad tayo, napapalapit tayo sa katotohanan na ang telo ng ating entablado ay papasara ng papasara. Meron po akong gustong ibahagi, tayo po tayong lahat, bilang panimula po ng ating gawain. Ang pinakatema po natin ngayon ay Age with a Purpose. Ayan. Tayo umedad na may layunin. Sabi po sa opening verse po natin na Psalms 90 verse 12. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Manalangin po tayo. Mabuting Panginoon, magandang umaga po mula dyan sa iyong kaharian. Maraming salamat po, O God, sa umagang pong ito na muli po namin pagsasaluhan, Lord God, ang iyong salita. Salamat po, O Diyos, sa mga paalala na aming maririnig. Patuloy po, Lord God, na itago mo ang iyong lingkod sa iyong kalakasan. Ikaw po ang mangusap. Ikaw po, Lord, magbigay sa amin ng katalinuhan upang ma-appreciate po namin, Lord God, yung iyong inihandang mensahe sa bawat isa po sa amin. Ikaw ang maparangalan sa umagang ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Makakaupo na pong lahat. So, age with a purpose. So, siguro napapatanong tayo, ano nga ba ang layunin ko sa buhay na ito? Minsan napaka-busy po natin. Di ba pag bata, ang gawain lang yan, maglaro, kumain, umiyak, mag-amoy araw, umuwi, magpasaway, marami pang iba. At habang tayo tumatanda, habang tayo umeedad, pansin natin na dumadami rin yung ating mga responsibilidad. At habang dumadaan pa ang panahon at nagiging busy tayo sa ating buhay, ang dami na nating ginagawa. Siguro pa makakarelate pa yung mga working dito, no? Na kahit gustong-gusto nating magpahinga, ang dami kasing gagawin eh. Ang dami kong dapat tapusin. At kahit minsan, sa sobrang pagod natin, hindi tayo nakakatulong minsan sa ating mga gawain kasi nga pagod na. Yun po yung katotohanan ng buhay na padami ng padami ang ating responsibilidad habang tayo ay patanda ng patanda. At may tanong po dito, ano ang minsan nagiging hadlang kung bakit hindi natin nalalakaran ang purpose ng Lord? Kasi ang title, Age with a Purpose. So kailangang umedad tayo na nagagawa natin o natutupad natin yung talagang layunin ng Lord sa ating buhay. Hiramin ko lang po yung isa sa napanood ko na reels sa Facebook. Sabi niya, ano yung sa tingin nating minsang hadlang kung bakit talaga natin hindi nagagawa o nalalakaran ng purpose ng Lord sa buhay natin? Ang sagot, priorities. Yan. Ang daming priority. Sa office, ang daming dapat matapos, lalo pag mga deadlines. Sa school, ang daming project. Hindi alam kung anong uunahin sa dami ng priority. Sa bahay, ang daming gagawin. Maglalaba, maglilinis ang bahay, mamamalansya. Ang daming gagawin, ang daming priorities. At minsan, sa sobrang dami nating iniisip, ginagawa, na-out of line tayo kung ano ba talaga yung dapat nating ganap na
unahin. An example niya, sino dito ang may pangarap, taas ang kamay? Oh, lahat tayo nangangarap, di ba? At yung mga ginagawa natin sa buhay, naka-align dun sa pangarap na ating nais na mapuntahan. Halimbawa, pangarap, normal, lahat naman siguro gustong yumaman, di ba? Pangarap natin lahat ng yumaman. So, lahat ng ginagawa natin sa buhay, sa araw-araw, ay may kinalaman tungkol sa pagyaman. Nagtatrabaho ng mabuti, sumasadlid ng 40, ang dami, di ba? Sobrang nangangailangan. Sinasakripisyo ang ibang bagay para lang matupad yung pangarap na iyon. At minsan yung pangarap din yon ang nagiging driver ng ating buhay. Sana tama English ko, no? Sana yun yung nagiging driving force, tama ba? Nagiging driving force natin sa araw-araw para magtrabaho, di ba nga? Sabi sa isang commercial, kanito tayo bumabangon. Bumabangon ako sa pangarap ko. Di ba? At minsan yung pangarap din na yon, yung driving force din na yon, ang nagseset ng ating mga priorities. Di ba? Gusto ko yumaman. So, ang mga gagawin ko ay mga ito. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Paulit, ulit, paulit, ulit. Na hanggang sa mapuno na ng isip natin ng mga pangarap natin. Again, sabi po ng pastor na yon, hindi po masama ang mangarap at magplano. Gusto po ng Lord yan. Pero, sabi sa next slide, ang dapat humuhubog ng ating buhay ay ang kanyang layunin. Hindi po ang ating mga pangarap. Dapat ang pinaka-main goal ng ating buhay ay matupad natin na ang layunin ng Lord sa ating buhay. Paano natin malalaman yon? Tanungin natin si Lord, syempre. Because God is a communicating God. Kung bibigyan natin ng pagkakataon ang Diyos na mangusap talaga sa buhay natin, hindi po imposible na malaman po natin, para ipaalam ng Lord kung ano ba talaga ang layunin niya. Layunin niya sa buhay mo, buhay ko at buhay nating lahat. Kaya po mga kapamuso, napakahalaga po talaga ng priorities. Diba? For sure, ngayong araw, after mag-church, itong susunod kong gagawin. A-attend ako ng praise fest. After ng praise fest, a-attend ako ng katuwaan fair. No? Sana nasa schedule niya ngayon, no? Mga kapamuso, supportahan po natin yung gawain ng Lord. So napakahalaga po ng sequence of priorities. Kasi pag nagkamali ka ng una, sa una pa lang nagkamali ka ng priority mo, lahat yan madadamay. Imagine po natin, nagbubutones po tayo ng polo. Kasi hindi ko alam, meron bang blouse na hanggang dito ang butones? Parang wala, no? Polo na lang. Di ba nagbutones tayo, kung na-experience yun na, halimbawa ito na lang po. Halimbawa ito na lang po. Itong butones na to, halimbawa napunta dito. Hindi mo napansin, dire-diretso. Mariretso mo lang, parang nasasakal. Kasi umpisa pa lang, mali yung inuna mo, o mali yung inuna natin. At ganoon din po sa ating buhay. Sabi nga nung pastor, naniniwala siya na ang isang Kristiyano magaling mag-sequence ng priority. Alam niya kung sino at ano ang dapat mauna. Dahil alam natin, di ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kapag ang Lord ang inuna natin, malayo mga kapamuso ang ating mararating. At isa sa ating mararating, yung ating mga pangarap. Amen? Yung pinapaalala sa atin na isama po natin ang Lord sa ating mga plano sa buhay. Baka mamaya, hindi na kayo mag-aral, hindi na kayo mangarap. Ay, sabi ni Pastor, si Lord na lang. Hindi po. Gusto pa rin ng Lord na magtagumpay tayo sa buhay. Ang pinapaalala po sa atin, siya yung unahin natin. Unahin natin yung gusto talaga ng Lord sa buhay natin. So, balik po tayo dun sa age with a purpose. Yan. Mag-acrostic tayo ng konti. Actually, mga paalala lang po ito sa atin. At syempre, tandaan po natin, ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Ayan. So, lagyan natin ng konting laman yung age with a purpose, A-G, A-G-N-E. Una, letter A, pakibasa. 1, 2, 3. Appreciate life. Sabi po doon sa verse natin kanina na Psalms 90 verse 12, teach us to number our days. So, maging mapagpasalamat po tayo sa lahat ng bagay at pagkakataon. Sa maghapon, nagagawa po ba natin talagang pasalamatan ng Lord? Sa maghapong lumipas, meron ba tayong parang habit na bago matulog na pagpapasalamatan sa Lord yung lumipas, iningatan niya tayo, Lord, ang sama ng loob ko, inaway ako.
Pero Lord, salamat pa rin. Iningatan mo, nakauwi ako na maayos, natapos ko yung task ko. Yung nagkakaroon tayo dapat ng habit of being grateful. Diba? Okay lang mag-rant, kasi nasa mundo tayo eh. Okay lang mag-rant sa Lord. Diba? Pero after ng pag-rant natin, dapat ang end goal pa rin is maging mapagpasalamat tayo. Dapat yung bawat araw na binibigay ng Lord sa atin, ipinagpapasalamat natin. Hindi po siya literal na binibilang, ha? Yung ba, alimbawa itong isang linggo lumipas, ano ba mga naging accomplishment mo or natin na pwede mong ipagpasalamat sa Panginoon? Siyempre, di naman laging smooth ang buhay. Talagang minsan rocky, mabato, magulo, may problema. Pero in general, maayos at matiwasay kasi naitawid natin yung isang linggo. Maraming tayong problemang nararanasan. Mas marami pa rin, 1, 2, 3. Ay, wala pala. Sorry. Mas marami pa rin tayong dahilan na pwedeng ipagpasalamat sa Kanya. So parang pagpupuri lang po yan. Alam ko po minsan bawat isa sa atin mabigat ang loob, may problemang dinadala habang nagsisimba. Pero salamat dahil nilalabanan po natin ang kalungkutan, ang problema, para pumunta pa rin sa Kanyang templo at magpersonal na magpasalamat sa Kanya. Sa isa pang sabi ng isang kasabihan na anonymous, hindi ko po kasi nakuha yung pinagkunan ko. Sabi, contentment is not about having everything. It's about appreciating and finding joy in what you or we already possess. So, ang tunay na contented hindi yung mga bagay na meron ka. Ay hindi yung pagkakaroon ng mga bagay, kundi pag-appreciate, no? At tinitignan mo yung ligaya sa mga bagay na meron ka sa ngayon. Di ba? Lahat naman po tayo siguro mapagpasalamat sa Lord kung anong meron tayo ngayon, anong kinakain natin, anong sinusuot natin, anong provision ng Panginoon. Lahat po, pwede po nating lagyan ng makitaan ng dahilan para magpasalamat sa ating Panginoon. Huwag po sanang ma-overpower ng problem, yung pagpupuri, yung pagpapasalamat natin sa Lord. Na parang ang negative na lang tingin natin sa mundo. Na ang negative na lang tingin natin sa Panginoon. Wala nang pag-asa. Ang dami ko ng problema. Lahat po tayo makaka-relate sa picture na to. Tingnan po natin. Sana nakita niyo po, no? 4 po yan na illustration. So sabi nung isa, look at that new car. So nagkasabi sila siguro sa expressway. Siguro yung isa, yung mamahaling sasakyan, yung mga luxury. Tapos yung isa, normal lang. Tapos nakasabay nung isang nagbabike yung coaching na medyo luma, medyo lang naman. Sabi nung nakabike, if only I could afford a car. So yung nagbabike siya, sana may kotse rin ako. Yung una, sabi na, sana may maganda akong kotse o bagong sasakyan. Sabi nung nakabike, sana may kotse ako kahit second hand. Tapos yung nagbabike, nakita siya ng isang naglalakad sa tabi. Sana meron akong bike. Diba? Pwede yung last picture, isang tao, isang individual na nakadungaw sa bintana. Ang sabi lang niya, he can do wherever he wants. So pansinin natin siya po ay naka-wheelchair, limitado ang kanyang pagkilos. So sinasabi mga kapamuso, perspective is everything. Kung paano natin titignan ng isang bagay, kung paano natin i-appreciate ang buhay. Wala man tayo ng mga material na bagay na mga nasa paligid natin, ano yun na meron ka or meron tayo na pwede may pagpasalamat sa Lord? Siyempre, kalusugan natin, di ba? Wala man tayong magarang sasakyan, pero meron tayong maayos na pamilya. Di ba? Wala man tayong maraming pera, pero nakakain tayo 10 times a day. So, di ko sa inyo sinisingit yung 7 doon, ano? Ganun kabiyaya ang Panginoon. So, perspective is everything. At pangalawa po, sa pag-appreciate ng ating buhay, pakibasa po, 1, 2, 3. Yan, kasi lahat naman po talaga tayo ay dumadaan sa pagsubok. Paalala po ng James 1, 2, and 3, sabi, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok na ito. Yun po yung parang, may problema na magagalak pa ako. Parang irony ng life yan. Pero yun ang reality. Kasi merong possibly na tinuturo ang Lord sa atin kapag tayo ay sinusubok. At yun yung dapat nating alamin. Lord, ba't ko ba ito nararanasan? Meron ko pa bang gustong ituro? Siguro masasabi lang natin after natin mag-rant, Lord naman, ba't mo hinayaan sa akin to? Bakit sana siya na lang, di ba? Sinumpa pa yung kaibigan.
Pero kapag ho tayo ay pinahintulutan ng Lord na makaranas sa mga pagsubok, tignan natin, Lord, bakit at ano yung gusto mo pong matutunan ko kasi for sure, palalampasan mo yan sa biyaya ng Lord. Kaya nga tayo nandito lahat kasi nakalampas tayo sa pagsubok. Amen? Amen. Lahat tayo nakalampas ng pagsubok at lahat tayo merong natutunan. Imposibleng wala. No? At karoon din sa verse 4, sabi doon, dapat tayo magpatatag hanggang wakas upang tayo maging ganap at walang pagkukulam. No? Ang purpose ng problema is building up our faith and trust on Him. So naman mga kapamuso, habang tayo nabubuhay, expect nyo po marami pang problema ang darating. Hindi po tayo exempted. No? Pero ang pagkakaiba po natin, tayo mga mananampalataya, meron tayong greatest hope. Meron tayong greatest helper. At yun ang ating Panginoon. At after naman ng mga problema, mas magiging matatag tayo, mas magiging wise na tayo sa ating pananampalataya. Share ko lang po yung isang verse na to, no? Yung Awit 121 verse 1 and 2. Nag-strike po itong verse ito habang ginagawa ko po yung outline kasi nakinig po ako ng YouTube. Ito yung opening verse nung YouTube. Sabi niya, doon sa mga burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin. Saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Siguro lahat po tayo naranasan ng tumalala or natulala or matulala sa dami ng problema natin nararanasan. Na parang napapaganyan lang tayo sa maghapon. At tatanungin ka, anong problema mo? Wala. Pero kita sa mukha. Diba? Natutulala tayo siguro minsan kasi hindi natin alam paano to lalampasan. Ano ba ang gagawin? Ang paalala ng verse, sabi, ako'y napatingin doon sa mga burol. Tingin tayo lagi sa taas. Dapat mga kapamuso, ang tingin natin lagi sa problema ay pagkakataon para maparangalan ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang Diyos naman po ay hindi madamot, hindi po siya bingi, hindi maigsi ang kanyang kamay para magpaabot ng tulong. Kung sabi ko nga po, kung sakali may pahintulit ng Lord na dumanas tayo ng mabibigat, no? Na pagsubok, na tila ba malalakas sa mga alon na humahampas at yumayanig sa ating pananampalataya. Tandaan natin mga kapamuso, ang mga alon na yan, siya rin magpapakalma. Ang tanging lang natin dapat gawin ay tumawag sa Kanya. Hanggat maaari, i-handle natin yung problema natin ng maayos. Huwag tayong mararatel. At higit, huwag tayong mawawala sa Lord. Amen ba doon? Lagi sasabi ni pastor na kapag tayo nakaproblema, mas lumapit sa Panginoon. Wag mas lumayo. Mas lumapit. I-share ko po yung isang spoken poetry line. Kung tama ang title niya ay Pag-ibig. Sabi, kahit ang mga problema mo ay kasing laki ng isang barko. Diba? Normally, ganyan tingin sa problema, diba? Pag bigat na bigat ka na, ang laki ng problema. Kasi ang laki ng Titanic. Kasi barko malaki, di ba? Pero tandaan mo, sabi niya, ako ang siyang gumawa ng karagatang nilalongin nito. Gaano man kalaki ang tingin mo sa problema na parang isang barko, tignan mo siya from top view. Ang barko lumiliit. Mas malaki ang karagatan. At sinong creator ng karagatan? Ang Diyos. Mas malaki ang solusyon kaysa sa problema natin. Tandaan natin yung mga kapamuso. We have a big problem, we have a bigger God. Lagi natin sasamahan yan, mga kapamuso. Pangalawa, letter G, 1, 2, 3. Yan, habang tayo umeedad or tumatanda sa mundo, magkaroon po tayo lang ganitong hangarin na mag-gain ng knowledge and skills. Siyempre, una, dapat nasain natin at maging determinadong matuto. Ayan. Dapat nasain po nating matuto ng maraming bagay. No? Salamat po sa Panginoon sa mga ginagamit ng Lord sa ating technicals. No? Andyan po talagang sinikap nilang pag-aralan yung mga specification, ano yung kailangan bilhin, ano yung accurate sa ating sound system, and etc. Halimbawa din po, gusto natin matuto mag-gitara. Di ba? Madali kasing umayo kapag sumasakit yung daliri natin. Ayoko na. Ayoko ng chords of F. Ang hirap eh. O kaya,
Kapag takot ko yun, no? Pag may mga major, minor na, sige, basic na lang ulit. Wala akong tiyaga eh. Wala akong tiyaga matuto. Pero yun po yung hamon, ano? Kung nais nating makagain ng knowledge and skills, maging matyaga. Maging matyaga lang po tayo sa pag-aaral, mag-self-study ho tayo, at dapat din po makasabay tayo sa nagbabagong panahon at teknolohiya. No? Na sooner or later, ay magagamit din naman natin, hindi lang sa ating personal na pag-asenso, kung ano man yung gain on knowledge na meron ka ngayon, for sure pwede mo yung pagkakitaan sa ibang pagkakataon, pero higit sa lahat ay magagamit din natin yan, o magagamit mo yan, no? Para sa gawain ng Panginoon. So to gain knowledge and skills, maging determinado lang po tayo at naisin natin na matuto. At syempre pangalawa, ayan, dapat maging bukas ang ating communication sa iba. Dahil sa pamamagitan po ng pag-fellowship po natin, doon po nagkakaroon ng pagkatuto. Doon po nagkakaroon ng turuan at pasahan ng kakayanan. So, though actually, pwede ka na mag-self-study, okay din naman yun. Gamit ka, lalo ngayon, may mga YouTube na tayo. Pero iba pa rin yung may magtuturo sa'yo na eksperto, na marunong, na magaling. At paano mangyayari? Siyempre, may kipag-fellowship ka sa kanya, no? May kipag-usap ka, magsiset ka ng time, di ba? Para kung pwede nga lang sanang maipasing galing through lay hands, no? Sana ganun na lang mangyari. Kaya ang galing ni brother ganyang mag-drums. At ipatong mo na lang kaya sa akin yan para mapasa akin na. Kaso hindi ganun eh. Kailangan pinaghihirapan, pinagpapaguran. Pinag-aaralan. So sikapin po natin mga kapamuso yung ating relationship sa ating kapwa ay laging bukas. Dahil makakatulong po yan para magkaroon tayo ng iba pa mga kakayan ng knowledge and skills. And possibly, yung mga knowledge and skills po yan na ating magigain ay maaaring makatulong ng ganap upang matupad ang kanyang layunin sa ating buhay. Hindi lang siya basta na-gain mo. Hindi lang ba siya nakuha mo lang siya, gumaling ka halimbawa, natuto ka ng ganito, ganyan. Possibly may purpose siya kaya mo siya nakuha, kaya mo siya natutunan. Merong layunin ang Lord para dyan. O di ba tapos agad tayo? Letter E agad. Experience God more. Sabi, patuloy tayong sumunod at gumawa ng ating personal na bahagi. Tandaan po natin mga kapamuso, walang mangyayari kapag walang ginagawa. Diba? Gusto mo maranasan ng Lord pero wala ka namang ginagawa. Diba? Gusto mong mag-answer ng Lord gusto mong meron kang hinihiling, hindi mo pinag-pray. Diba? Kailangan nating gawin yung ating bahagi, no? Hindi po pwedeng puro lang tayo, puro isip, no? Gusto ko sana, nabibilis ko kay brother ganito, ang ano niya, faith niya. E di tanongin mo kung anong ginagawa niya, bakit ganun yung ka-fire sa paningin mo, no, yung kanyang pananampalataya. Na nakikita yung si Jesus sa kanyang pamumuhay. So yung patuloy po natin pagsunod at yung paggawa. No? Sabi nga sa prayer kanina, wag lang po tayo maging listener ng Word of God. Maging doer din tayo. And mula doon, maniniwala po ako, mararanasan po natin ang Panginoon. Kasi kayang-kaya niya po magparamdam kung nanaisin natin. Kung gugustuhin lagi natin. So gusto natin maranasan ng Lord? Eh di gawin natin yung pinapagawa, yung dapat gawin ng isang Christian, 'di ba? Bible reading, prayer, devotion, 'di ba? It takes two to tango. Ang Lord lagi giintay lang 'yan. Naghihintay lang siya na maging bukas tayo. Pinahagi ng isang kapatid nung nag-overnight po yung YA Core Group last Friday. Pakita lang po natin yung picture. Tanan! Isa siyang planggana, kung tama tawagin planggana, no? O bowl. Nayari siya sa silver. Tama ba silver? Silver. Parang, paano kaya nagagawang isang ganyang isang obra maestra kung tawagin natin, no? Paano ba nakikreate yung ganyang kakinis? Ganyang kalinaw, kaliwanag, no? Na silver bowl. Gagaling po yung context sa isang devotional na may title na The Silversmith, no? Sabi sa Malakay 3, 1-3, basahin ko po, no? Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko
At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Verse 2, kung sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon. Ngunit sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap kapag nakita na siya? Para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Nag-focus po siya sa verse 3. Sabi doon, darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak na lalaki ni Levi, katulad ng ginto at pilak, at sa pamagitan ito ay magiging karapat-dapat ang kanilang mga handog. Umikot po yung discussion sa devotion dahil meron pong 3 babae na nagba-Bible study. At dyan po dumiin yung verse na, basahin ko po sa English, ang sabi doon sa English, He will sit as a refiner and purifier of silver. So, nagtanong-tanong sila, ano kaya ibig sabihin nun? Na, anong connection ng verse na yon sa character and nature ng Diyos? So, yung isang nagba-Bible study, nag-offer siya, sige, magre-research ako, halimbawa, magre-research ko paano ba yung ibig sabihin yan. Kumontak siya na isang silversmith. No? Yung silversmith po, siya po yung pababawi natin para maintindihan po natin. Para siyang panday. No? Di ba yung panday pag ganun? Pero yung silversmith po kasi nakababad lang po yung item sa apoy. Gusto niya malaman yung proseso, paano ba ginagawa yung silver bowl na yun? Paano ba siya nagkakaroon ng ganong output? At sa pagpunta niya, nakipag-away nga siya ganyan-ganyan. So nakita niya, si kuyang silversmith, si kuyang panday, nakaupo lang siya. Tapos naaganyan lang yung halimbawa lang. Halimbawa ito yung purify na item hanggang sa maging silver. So, okay, nakaupo lang siya. May apoy. Nagtanong si kapatid, si kaibig, si ate, Kuya, anong ginagawa mo dyan? Pinipurify ko yung bakal. Para maging end result is maging silver siya. Di ba mainit? Mainit. Nagpapawisan siya eh. Di ba? Nakaganyan lang siya eh. So parang, imagine nakaharap tayo sa para malaking oven halimbawa. Malaking oven. Nakatuto ka lang doon, tapos ganyan ka lang. Sabi, kuya, paano mo malalaman na na okay na tama na yung pagkakapainit? Ang sabi nung lalaki, madali lang yan. Kapag nakita ko na yung sarili ko doon sa ginagawa ko. Sabi, kapag nakita na rin ni Kuyang Panday yung sarili niya sa ginagawa niya, okay na yon. Goods na yon. Ano ibig sabihin mga kapamuso? Sa buhay po natin, tayo po ay parang sinasalang sa apoy. No? Bilang isang Kristiyano. Siyempre dahil sa mga problema, sa mga isipin. At mula sa apoy na yon, may mga nababawas sa ating pagkatao. May mga natitrim, may mga excess baggage, na inaalis ang Lord sa atin. Na ang maging end result is maging Christ likeness. Makita ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit inaapoy na tayo ng problema sa buhay. Mga kapuso, pag tayo ba nagkakaproblema, nakikita ba ang Diyos sa buhay natin kung paano i-handle ang problem? O nagbe-breakdown agad tayo? Kapag tayo ba hinahayaan ng Lord na dumanas ng ganito at ganyan, sinisikap ba natin ang Diyos na ating sinasandigan, pinapanampalatayaan ay nakikita habang tayo ay dumadaan sa nasabing pagsubok? Ang paalala po sa atin, magpadalisay tayong lagi sa Panginoon. No? Tsagain natin yung init ng problema. Tsagain natin yung pagpapanday ng Lord sa atin. Hanggang sa dumating yung pagkakataong maging kawangis na natin si Kristo. Hindi po literal na kawangis, syempre. Pero yung makita sa buhay natin na merong Kristo na nananahan sa ating buhay. Hindi ko po alam kung ano pinagdadaanan nyo ngayon at pagdadaanan pa sa mga darating na panahon.
Pero alalahanin po natin na hindi po kayo nag-iisa, hindi po tayo nag-iisa. Una, nandiyan ang Panginoon. Andiyan ang mga ka-churchmates, andiyan ang mga kaibigan. Pero tignan po natin lagi na may layunin ang Lord sa bawat pagkakataon, sa bawat nararanasan po natin sa ating buhay. So, age with a purpose. A, appreciate life with a purpose. Gain knowledge and skills with a purpose. Experience God more with a purpose. Lahat ang gagawin natin with a purpose para sa ating Panginoon. Lahat tayo may life verse. No? Yun yung verse na nire-recite natin kapag kapag tayo halimbawa, I can do everything through Christ, Philippians 4:13, pag di ko na kaya mga bagay-bagay, ganyan. Diba? Yung mga verse na nagpapaalala, nagiging encouragement sa atin. Meron po akong gustong i-share sa inyo. Auto personal verse ko po ito, no? At nung nabasa ko po ito, hanggang ngayon naaalala ko siya lagi. Kapag pagod na ako sa buhay, kapag parang ayaw ko na, parang tinatamad na ako. Diba? Kasi ang layo ng bahay ko. Diba? Parang, ayoko na, nakakapagod mag-drive minsan. Personal ko po na, nakakapagod mag-drive minsan. Parang, dito na lang ako sa bahay. Mahal ko naman si Lord eh. Ang totoo nagmamahal, nagbubunga. Nakikita sa gawa. Sabi sa mga ngaral, share ko lang po sa inyo, sa mga ngaral 12, verse 1, 3, and 7. Kasi nga, age with a purpose, no? Tumatanda tayo. Mga kabataan, tatanda rin kayo. Tumatanda tayong lahat. At alam ko po, habang tumatanda po tayo, parang nababawasan yung ating gustong gawin. Parang gusto lang natin ng katahimikan, kapayapaan. Bigla ko naalala, may isang kabataan nagtanong, ayaw ko na i-share ka na, pero ulitin ko na lang. Paano malaman pag gusto na maging young adult? Kuya, paano ba malaman pag gusto mo na mag-young adult? Pag may trabaho ka na ba? Ako, hindi naman. Kapag kapag gusto mo na mag-asawa, lalong hindi naman. Ang naging sagot ko lang sa kanya ay ganito, at siguro nararanasan din po nung iba, gusto mo na mag-young adult kapag ayaw mo na ng maingay masyado. Totoo? Di ba yung may mga may edad, may edad sinabi ko di ba tayo mga may edad, tayo mga may edad ayaw din na sobrang ingay. Ayaw din na sobrang gulo. Gusto lang natin, tahimik lang, kalma lang. Hindi naman pagiging KJ yung iba kasi yung magulo sa sobrang gulo. Pag, mga kabataan, pag nararanasan nyo na yun, naiirita na kayo sa ingay ng department nyo. Pag naiirita na kayo sa ingay, ay payang adult na kayo. Promise. Enjoy nyo, okay lang yan. Yun eh. Pero ibig sabihin, habang tumatanda talaga tayo, nag-iiba rin yung mga gusto natin sa buhay. Yung pag working tayo, mas gusto natin magpahinga. Luxury ang pahinga sa nagtatrabaho. Ano yan? Precious yan. Precious. At kung marami tayong vacation SL leave, gagamitin na rin natin para mapagpahinga lang. At habang tayo magpapahinga, alalahatin yung verse pong ito. Sabi, pakibasa nga po sa verse 1, 1, 2, 3. Verse 2, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Last verse, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Tingnan po natin yung verse 3. Balik tayo sa verse 3. Verse 1 muna, verse 1. Yan. So, alalahanin ng mga kabataan, alalahanin sila hanggat malakas tayo. Yun po yung sinasabi sa verse 1. Hanggat malakas tayo, ano man ang age level natin, hanggat malakas po tayo, alalahanin natin ng Panginoon. Ibuhos natin yung buhay natin. Hindi ko sabi mag-full-time tayo. Ibig sabihin, maging priority natin ang Lord sa lahat ng pagkakataon. Kasi darating ang panahon, hindi tayo makakagawa. Dahil magulo na po ang mundo. Malilimitahan na po tayo. Hanggat malayaw ho tayong gawin, ang para sa Lord gawin po natin. At sabi nga sa verse 3, so alalahanin siya bago humina ang ating katawan. Sabi ko, napaka-blessed po nung makakilala tayo ng 80 plus na mas malakas pa sa kalabaw. Di ba? Tayo wag pala tayo. Yung iba sa atin, nasa 30 plus pa lang pero hinang-hina na sa buhay. Hinang-hina na physically. No?
Bago manghina yung mga bisig natin, mawala ng lakas yung mga tuhod natin. Bago pa ho tayo malimitahan na pumunta sa gawain ng Lord. Bago pa ho tayo manlabong mata natin, magbasa na tayo ng Biblia. Hanggat nakakaintindi pa tayo ng salita ng Diyos. No? Bago pa yung ngipin natin mabungi, bago pa tayo mawala ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Mga kapamuso. At sa huli, bago bumalik yung ating katawang lupa sa alabok at kunin ng Lord, ng ating manlilikha, yung buhay na kanyang ipinahiram sa atin. Yan po yung hamon na nais pong iwan ng Lord sa atin. Na huwag nating sayangin yung pagkakataon na pwede tayong magamit ng Lord. Lahat tayo busy, sino bang hindi busy? It's all about prioritization lang ho talaga, mga kapamuso. Kung paano natin i-handle yung schedules natin. Na sana po, mga kapamuso, ang Lord hindi po nawawala sa listahan. At sana kung sa listahan man, sana siya po yung nasa unahan. Kung nais po natin magtagumpay ho talaga sa mga plano po natin sa buhay. Si FB, di ba, may mga memories tayo minsan sa FB. Di ba, minsan may mga may mga bagay ka nang kinalimutan mo na, pinapaalala pa niya. Di ba? Yung mga Jejemon days natin, yan. Kunyari, umulan lang, it's raining here, Manila. Keep safe. Di ba? Mga ganun, just got home. Text, GM. Mga ganyan. Noong October 2023, si FB, minsan po kasi mahilig ako mag-review ng mga memories ko. So, minsan natatawa na lang ako. Minsan, pinost ko pala yun. Pero ito po yung nag-strike, isa sa mga nag-strike po sa akin. October 2013, pinost ko siya October 14. Saan ba? Sabi, di ba tayo minsan pag may gagawin, ay tsaka na lang yan. May bukas pa naman eh. Tsaka ko na gagawin yan. Ay sa ibang araw na lang. Sa ibang araw na lang po. Sige, bawi po ako next time. Ay, isang dekada na lumipas, ganun pa rin sinasabi natin. Puro tayo next time. Kasi may oras pa naman. Pero pinaalala ni FB sa akin, don't say there's still time or maybe next time. Because there's also a concept of sabay-sabay, 1, 2, 3, it's too late. Huwag po nating hayaang maging huli ang lahat sa atin. Huwag po nating hayaang maging huli ang lahat para magamit tayo ng Panginoon. Ang magpagamit sa Panginoon. Meron pong nais i-share na kanta, papuri, sa mga habang nag-ayos po yung band. Yan. O ba, maaga tayo? Ayan. So, every Sunday ako na para maaga. Meron po akong gustong i-share na awit. May relate po syempre sa ating topic na Age with a Purpose. I-browse lang po, i-walk through natin yung verse, yung lyrics yan. Sa ako po matanda ng Christian kasi nga, mga papuri po kasi naabutan ko eh. Mga papuri. Ngayon kasi mga elevation, victory, yan. So pag victory, ganyan. Pag papuri, di kayo makasabay. Pero yung mga kasabayan ko pang manampalataya, yung mga 90s, ganyan, papuri. Isa po siyang Christian group. Meron silang album actually. Ang title po nung kanta is Kailan Pa. Kailan Pa. So sabi sa verse, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas. So may relate po siya sa sa Mangangaral 12 verse 3. Sabi sa sunod na slide, 1, 2, 3, sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. So sabi, kapamuso, kailan mo pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Sunod na verse, slide, sorry. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? At sabi sa huling slide, kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Ito po yung chorus. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Yan po yung yun po yung tanong at hamon ng composer. Mga pamuso, kailan pa? At ang makakasagot lang naman yan ay ang mga sarili po natin. Dahil hindi lang po namimilit ang Lord ng paglilingkod. Pero nag-i-encourage po ang church na magpagamit tayo sa Panginoon. So when our time comes na makaharap po natin ang Lord, wag muna ngayon. Uy, bakit? When our time comes, lahat na darating dun eh.
Diba? Masabi natin, Lord, naging fruitful. Naging purpose. May purposeful na magsalita. Natupad ko ang layunin mo sa mundong ginalawan ko noon. Tayo po tayong lahat, awitin po natin yung kailan pa. Sa mga nakakaalam po, sabayan niyo po ako. Namnamin po natin yung mensahe ng awit. Hallelujah.